Oras, alas 12 ng tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Dito naman po tayo magsama-sama sa mga oras na ito. Maraming oras po tayo ngayon mula alas 2 hanggang alas 2, mga kaibigan. Magandang tanghali Pilipinas. Ito po si Dato Fade Di Masawa Del nagsasabing muli magandang tanghali po. Ang ating pong bisita ngayon, ang ating panauhin po ay si Atty. Ingracio Icasiano. Siya po yung chief ng legal ng RIMA Foundation ng Bayan, kung saan ipapaliwanag po sa atin kung paano po nagiging lehitimong membro ng RIMA at kung paano po ang pamamaraan kung paano mapupunta sa kanya ang isang property na kanyang kinaroonan. Mga kababayan, dito po si Atty. Ating pong pagbibigyan ng daan para ipakilala kanyang sarili po. Magandang tanghali po sa inyo bayan. Ito po ang oras ng REMA ng Bayan at bilang Chief Legal Counsel ng REMA International Livelihood Foundation, naririto po tayo sa ikaliliwanag po ng ating mga mamamayan tungkol sa genuine title ng ating REMA International Livelihood Foundation na nanggaling po at dinonate ng registered owner na si Marilu Balwart Estrada. Napakalawak po ng sakop nitong lupang ito, kaya kung minsan, sabi ng mga kalaban, fantastic. Wala hong fantastic sa dokumentadong legal. Ang fantastic lamang po talaga kung peke ang titulo, maliit man o malaki. Kaya magandang tanghali po bilang panimula po sa oras na ito. At ang ating pong isang batigang angkor na si Tita Rim, na siya po yung may adikado sa boss ng Pinoy, OFW. Tita Rim. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga ka-chatters, mga ka-Facebook, ang mga ka-friendship. Andito na naman po ang RIMA Foundation ng Bayan. Kasunod po nito ang boses ng Pinoy OFW. Abangan nyo na po ang aming mga tatalakayin para sa inyong lahat, para sa inyong mga impormasyon tungkol po sa RIMA Foundation. Ito po si Remy Acobo, kasama po Dato Di Masawa Del, at saka si Matt po. Maraming salamat po. Okay, isa po yung namumuno po ng RIMA Foundation sa parting Tondo. Wala iba kundi si Matt. Ito po si Matt Ascension ng Barangay 92, District 1, Tondo. Magandang tanghali po. Okay. Bago po ang lahat ay pinaabot po ng Pamilya Lima ang pakikiramay sa naiwang pamilya ni Ginoong Kising Ocampo na inilibing kaninang umaga lamang. Alas 9 ng umaga sa araw na ito. Parting Muntinlupa po itong nangyari. At pinaabot sa naiwang may bahay na si Nanang Paki at ang kanilang mga anak na sila Pablo at ang kanilang mga kapatid. Alam kong masakit mang isipin na nawala sa inyo ang paningin ng inyong pinakamamahal sa buhay. Pero wala po tayong magagawa dahil isa lamang na hiniram po natin ang isang buhay ng bigay ng ating may kapal. So pinapaabot po namin ang pakikiramay po sa inyo. Kung kayo po'y nalulungkot ay bahagi po kami nakikiramay po sa inyo. Okay. Mapunta po tayo sa isang programa ng RIMA Foundation ng Bayan. At bago po ang lahat, ay babati po natin ang ating presidente ng RIMA Foundation ng Bayan na si Marilu Balwart Estrada at si Chairman Niepes at ang kanilang mga sekretary, sila Amy at saka sila Katkat, kung saan nariyan pa rin silang sino pa yung mga iba dyan, sila Picturing, tapos yung mga official. At lahat po ng lahat po ng RIMA Foundation na
tumatangkilik po, lalo yung mga membro ng RIMA Foundation. So, binabati po rin namin yung mga taga Magsaysay Boulevard, dyan sa Stop and Shop. Makinig po kayo sa mga programang ito at narito si Atty. Casiano na kung saan kung ano po ang mga katanungan ninyo, tumawag lang po kayo sa telepono 531-6774, 531-2660. Ulitin ko po, 531-6774, 531-2660. Kung meron po kayong mga sadyang itatanong na habang nandito sa attorney, siya po yung hippie po ng RIMA Foundation sa legal. Siya po yung nakakaalam kung paano po na iaahon yung inyong mga problema dito sa tinatawag na RIMA Foundation ng mga membro kung saan kayo naroon, at siya po ang magbibigay po sa inyo ng kalutasan sa lahat ng inyong magiging problema sa inyong kinaroonan. Magandang tanghali po sa inyo lahat muli, mga tagapakinig. Ang ating pong bayang Pilipinas ay siya po ang ating kinaroonan, kinasadlakan ng ating buhay sa pang-araw-araw. So, ang mga balita po na gaganap po sa ating natutunghayan po sa mga araw na ito ay simula po kay Arroyo. Sa kulungan magpapasko, abay, napakabigat po, attorney. Ay ano ba naman itong mga sinasabi po rito, ay ang korman ng Bombo Radyo ay inambos. Ilan po ang inyong sisirain upang ang mga tagapaghatid po ng mga magandang balita ay nakakarating po sa inyong kaalaman, ay siya po ang inyong pinapaslang. Mga kaibigan po, ay tigilan niyo po ang inyong mga galit. Kaya kung may galit po kayo sa mga ganitong mga hanap buhay namin, ay bakit hindi po natin idaan sa usapan? Huwag po ninyong patakasan ang totoong nangyayari. Kung kayo ay nasasaktan, mas higit po nasasaktan ang pamilya kung inyo pong pinipinsala. Pagkat mayroon pong binubuhay ito sa mga legal na pamamaraan, ay inyo pong ginagawa, ay pumatay po kayo ng tao, ay wala pong pintayan. Hindi po kayo magiging ligtas po sa kataas-taasan. Ang ating Panginoon po ay natutulog. So, hindi mo po kami mga takot sa mga ganitong mga pamamaraan. Basta mailahad lang po namin ang tulong ng mga taong naghahanap po ng katarungan, ay siya pong aming ginagawa pang araw-araw, maging makatarungan lamang tayo ang lahat, pagkat ang batas po ay para sa ating lahat. Bago po ang lahat, ay mayroon po tayong mga itatanong kay attorney, hinggil po dito sa mga, katulad po kahapon attorney, na mayroon tayong ginawang sulat, ay gaano pong saya po ang aking naramdaman sa kanila dahil tuwan-tuwa po sila sa sulat na ginawa doon sa pagpapalayas po sa kanila sa simbahay. Ngayon, ang susunod po na mangyayari po attorney, kung sakaling pumalag po yung ating nasulatan kahapon, ay ano po ang magiging isa pa sa partisipasyon po ng RIMA dito sa tao. Kasi membro po natin ng RIMA ito eh. Ano po ang magiging inaasahan po sa susunod? Dahil magagalit na po at magagalit po itong may-ari ng bahay, pakat nasulatan po. Uunahan po natin itong may bahay na sa totoo lang, karapatan po ng RIMA na i-claim itong mga property na kinaroonan ng mga miyembro dahil napakawalang kwenta po kayong magpatira sa isang tao na ginagawa niyong parang hayop pong ito rin. So, ang ganti naman po nito ay nasa kamay po ng RIMA na siya po yung nagpapasya sapagkat hawak po ang totoong mga dokumento kung saan po kayo naman po ang palalayasin ng RIMA Foundation ng Bayan. So, attorney, ano po ang susunod na mangyayari? Dahil inaasahan po nila ito dahil sa susunod, baka po pag-initan po itong mga ito. Kung talagang parang hindi makatao ang pagtrato, ay may karapatan po't kapangyarihan ng REMA na angkinin at i-recover yung lupa. Kaya nga lang po, sana ang mga REMA members lagi na lang united, no? Nagkakaisa. Kasi alam naman natin kung kukunti lamang ang lalaban, dadaan po kasi tayo po sa prosedimento ng hukuman. Dahil po yung titulo natin ay genuine. Kaya tayo ang may karapatan. Titulo po natin sa Quezon City ay TCT 211957 na may pinanggalingan po
at ito'y suportado ng certification ng LRA. Pinanggalingan ay OCT 201, may tamang decree 155948 na ang nasasakop ng decree niyan ay Caloocan, Quezon City at iba pang bahagi ng Rizal at North of Manila, Mandaluyong, San Juan, Pasig. Talagang under the torrent system, valid ang titulo ng REMA. Ayun. Kaya pwedeng, kung susuportahan po naman ng mga REMA members din, dahil ang foundation naman po, foundation hindi for business. Correct. Meron kami dokumento. Meron kaming, kumbaga, meron kaming ipambabala. Pero yung bala, kailangan ilagay sa barel. Kailangan magkakumpleto yung bala at saka yung, ang pinaka-barel po natin ay yung pagkakaipon ng mga REMA members para makayanan po yung filing fee at yun din pong mga attorney namin, hindi naman po ubrang mabuhay din ng mga volunteer lang po yun, hindi rin naman ubrang mabuhay yun, may mga pamilya rin, kung wala rin tayong suporta sa pakikipaglaban nila. Kasi ang kailangan po ay maganda tayo para sa filing fee ng tinatawag pong aksyon publisyana reinvindicatoria. Recovery dahil sa possession, dahil tayo ay true owner. Laban naman doon sa titulo ng kalaban. Ngayon, ipakocompute po natin yung ating aksyon publisyana revindicatoria sa clerk of court. Ibabase po yun ng clerk of court doon sa assessed value ng tax declaration ng lupang yan. Mukhang kamuning yan. Kamuning di medyo mataas-taas yan. Usually, magkano po attorney ang filing pinasinasabi? Depende ba sa laki ng... sa ano po, lupa. At saka sa tax declaration. Sa value. Oo, tax declaration. Ang ilang porsyento po ang ibinabase doon sa tax declaration po? Yung mga pinail namin sa North Fairview na mga residential doon, yung 300 square meter doon, ang binayad nila Mr. Bastinen, pero hindi kamukha ito ng itong highly commercial na kamuning. Kasi yung purely residential yung kila Bastinen, maabot ng almost 30,000 ang filing fee. Ngayon. Tapos magpapataan din tayo siyempre sa ating mga volunteer lawyer kasi ang lawyer namin ngayon hindi makakayang mag-isa ko. No. Meron po kaming si Attorney Manila, si Attorney Jordan, Attorney Garcia, meron pa Dagalia, siguro mga 5 volunteer lawyer yan na kailangan din pong mabuhay dahil ang kanila namang kabuhayan talaga ay itong makipaglaban sa hukuman. Sa ganito po, attorney, halimbawa, ay itong, kasi pag sinabi natin mga attorney, talaga kailangan kumita rin. Sa pamagitan ng kanilang serbisyo, babayaran dapat talaga yan. So, kaya mas magiging madali ang laban, sabi ko, kung let's say sa Quezon City, 400 ang informal settlers, kung ito ma-organize talaga, na ang magiging stand, kamukha nung Three Musketeers, one for all for one, hindi ba? Sa 10 pesos lamang yan, sa totoo lang, sa buwan-buwan, 400,000, 4 million. O di sa isang taon, 4 million, 48 million. Di kung mga 30, 50,000 lamang ang filing fee, at saka let's say, magpa-sobra tayo sa office sabi para to natin maintain mga 50, 60, minamana mo, kayang-kaya yan. Kisa yung nangyayari, lalaban ng isa, dalawa.